Hello Gemini, welcome. Tingnan natin kung anong kapalaran naghihintay sa iyo ngayon 2024. Be open-minded, hindi halos lahat makaresonate. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe. I-claim nyo lang yung mga positive na makikita natin. Then kapag lumabas ang negative, pray nyo na lang, no? Kasi walang imposible sa dasal. Kasi hindi halos lahat kayo makaka-resonate. And tingnan natin kung ano yung naghihintay. Give me the message for Gemini, please, kung anong mensaheng naghihintay sa'yo ngayong 2024. Kapalaran. Meron ka ditong 8 of Cups, upright. Give me the message for Gemini. Meron dito the Sun. Wow. Magandang lumabas, the Sun. Give me the message for Gemini, please. Okay, Temperance. Give me more information. Ano pang kapalaran naghihintay kay Gemini? Meron ka dito 4 of Pentacles, reverse. Then, Ace of Wands. Then, 3 of Wands. Ayan. Give me the message for Gemini. Meron ditong Knight of Pentacles upright. Give me the message. Meron ditong Page of Cups upright. Meron ditong Knight of Pentacles, then 3 of Swords reverse, okay? At least nakalabas na siya ng reverse. So, meron ditong pagbago. Give me the message. Knight of Cups. Then, the Hangman. Okay. Reverse. By January to February hanggang Marso. Okay. Nakikitaan ko dito na meron ditong tagumpay. Kumbaga, pagpasok ng taon ng 2024, nakatuon ka sa tagumpay or meron ka ditong marireceive na biyaya na kung saan hindi mo akalaing magaganap ito sa'yo. Meron ka ditong hiling na matutupad. Kung humihiling ka ng bahay, humihiling ka ng kung anumang material na bagay na hinihiling mo, no, makakamit mo to. Then, nafe-feel ko din dito na meron ditong patungo sa'yo. Kumbaga, nafe-feel ko dito na by January, mayroon kang transformation na magaganap sa'yo. Meron ditong blessing kang marireceive, biyaya. Then, nakikitaan ko dito na meron kang tatahakin. Meron kang pag-alis, may pagpaplano kang gagawin. Then, nafe-feel ko dito sa tatahakin mong landas. Nakikitaan ko dito na may naghihintay sa'yo na kung saan, ano, kung isa ka man single, matatagpuan mo dito yung lalaking para sa'yo or babaeng para sa'yo. Then, nakikitaan ko dito na may mensaheng parating sa'yo, okay? Magiging klaro ang kaisipan mo by January. Then, nafe-feel ko din dito na magiging maayos ang buwan ng January para sa'yo, okay? Then, nafe-feel ko dito na meron ditong lihim, pero ganun pa man hindi pa binubulgar kung ano yung lihim na naghihintay sa'yo, okay? Then, dito, no, by February, the Sun. So, lumalabas dito na merong tagumpay. Tagumpay talaga kasi lumabas ang the Sun. Kumbaga, no, ginaguide ka dito sa tagumpay nito. Kung ano man yung minimithi mo, kung ano man yung gusto mo, makakamit mo to. Kasi sana yan eh. Meron ditong happiness, merong kagalakan, kasiyahan, kang mararamdaman by February. Kasi kung makikita mo dito sa 8 of Cups, then sinabayan ng the Sun, February, nafe-feel ko dito na maa-accomplish mo, matutupad mo yung minimithi mo. Magiging kang masaya dito, okay? Ito lang yung nararamdaman ko.
Then by March, yan. By March, nararamdaman ko dito na andito ka na sa moment ng balance. Mararamdaman mo dito yung pagiging mong relax, kalmado ka, may harmony. Then nafe-feel ko din dito na pinoprotektahan ka dito. Maybe meron kang ginagawa ditong routine. Sabihin natin na nagkakaroon ka dito ng physical fitness. Kumbaga, nag-exercise ka. Then nakikitaan ko dito na mas nakatuon ka dito sa health mo. Okay? Ito yung nararamdaman ko. Then nakikitaan ko rin dito na may pag-aani, may paglago kang mararanasan dito para sa iyong sarili, kasi pwedeng sabihin na sumesexy ka or nakatuon ka sa iyong kalusugan dahil doon meron kang protection. Kumbaga pinoprotektahan mo yung sarili mo, okay? Kumbaga nagiging kang concern sa sarili mo. Ito lang nafe-feel ko dahil doon mas lalo kang lumalago, may pag-ayos, may pagganda. Ayan, ito lang nafe-feel ko. Meron din ako nakikita ding tutubi dito. 2 beses itong tutubi din, 2 ibon. Meron ditong pag-ibig na parating sa'yo. Okay, ito lang nararamdaman ko. Then, meron ditong orchids. So, ibig sabihin, magiging maganda ang takbo ng larangan ng pag-ibig mo. Okay? Yung daloy ng pag-ibig mo ay magiging maayos by March. Then, April, May, and June. So, lumalabas dito, hindi halos lahat ha, piliin nyo na lamang kasi ito pa lang yung naghihintay. Kung pangit ang lumabas, walang imposible sa dasal para maiwasan na natin ito, okay? Meron ditong 4 of Pentacles reverse. Kumbaga, meron ka ditong challenge. Kumbaga, nafe-feel ko dito na merong challenge na gagawin dito or sabihin natin, susubukin ka dito, okay? Kasi nafe-feel ko dito yung iba sa inyo by April, nafe-feel ko dito, yung iba sa inyo magigipit sa kaperahan or pwede rin sabihin may pagkakagastusan ka dito. Na kung sana yung savings mo, magagastos mo siya. Pero ganun pa man, dahil lumabas ang Ace of Wands by Mayo, nafe-feel ko dito na meron ditong pagbabago. Kahit ikay gumastos dito, maybe yung ipon mo magagastos mo dahil kailangan gastusin dahil meron kang babayaran, yung tipong bang ganun. Then nafe-feel ko by Mayo, meron ditong mababawi mo to, okay? Kung ano man yung pinagkagastusan mo, mababawi mo din ito by Mayo. Then nafe-feel ko din dito na marami kang matututunan, marami kang kaalaman na papasok sa iyong kaisipan, marami kang idea na kung sana may paglago. Meron ka ditong aaralin or meron kang paplanuhin, may tatrabahuhin ka, nakikitaan ko dito na may paglago. Or pwede rin sabihin na meron kang marireceive na proyekto, yung business mo, may paglago ka na darating sa'yo, okay? Pagdating ng June, 3 of Wands, dahil lumabas siyang naka-reverse, may pagsubok uli dito, okay? Ito na nafe-feel ko. Kahit may pagsubok dito, nafe-feel ko naman na malalampasan mo to, okay? And then, nakikitaan ko rin dito na aalisan mo to, okay? Kung ano man yung problema dumating sa'yo, or pwede rin sabihin na meron ditong maaalintana yung pag-alis. Kung nagbabala ka mag-travel, medyo hindi pa siya tuloy-tuloy, okay? Medyo mabagal pa siya. Pero ganun pa man, nafe-feel ko dito na secure naman ang pag-alis mo, kaya lang medyo mabagal pa. Meron pang mga hadlang, kung nagbabala ka ng travel, may mga hadlang pa dito para hindi ito magtuloy-tuloy. Pero ganun pa man kahit medyo ma-stuck ka sa ganitong sitwasyon, makakaalis, mabagal nga lamang, okay? Meron ditong Knight of Pentacles, July, August, September. Nafe-feel ko dito, Knight of Pentacles. Meron ditong patungo sa'yo, okay? By July, meron ditong bibisita sa'yo, meron ditong patungo sa'yo na kung saan ikagugulat mo tong tao nito. Itong tao nito ay okay na yung pamumuhay niya, may pagkilos to, susuyuin ka nito, okay? Ito yung nafe-feel ko. Taurus, Virgo, and Capricorn yung patungo sa'yo. And then, meron din dito na Scorpio, Cancer, and Pisces, okay? Itong tao na to is stable na to. Kumbaga, itong tao na ito, grounded siya. Kumbaga, yung tipo ba na pinoprotektahan niya din yung sarili niya. Pero ganun pa man, meron tong nakitang katangian mo na nagustuhan ng tao na ito, na gusto niyang may paglago sa connection. Then, nafe-feel ko dito na gusto nitong makilala kang maigi, makilala kang mabuti. Kasi itong tao na ito, nakikitaan ka nito na,
the one ka para sa kanya. Ito lang yung nararamdaman ko. Then nakikitaan ko dito na meron ditong collaboration, teamwork, or pwede rin sabihin may business partner na patungo sa'yo. May business, okay? Ako nakikita dito. Na kung saan, nafe-feel ko dito na gusto nitong mas lumago pa yung business partner para sa'yo, or pwede rin sabihin na relasyon, okay? Basta nakikita ko dito may relasyon or business partner, or pwede rin sabihin yung karelasyon mo, meron kayong business na gagawin dito na kung saan may paglago, may pagtagumpay akong nakikita. Okay, ito lang nafe-feel ko dito. Then October, November, and December. Nafe-feel ko dito, yung iba sa inyo naka-moving on na sa sitwasyon, kung ikaw man ay nasasaktan, or sabihin natin na meron kang experience na nahirapan ka sa connection, okay? Na broken hearted ka. Nafe-feel ko dito na naka-moving on ka na, or nandun ka na sa healing process, okay? Ito rin nafe-feel ko by November, December, October, November, and December. Then nafe-feel ko din dito, no, na pangangalagaan mo yung sarili mo, nakatuon ka dito sa yung healing, okay? Ito lang nararamdaman ko. Pero itong healing na ito, meron tong ganap na mangyayari sa'yo na kung saan nagiging ka ditong harmony, or sabihin natin, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Then, nafe-feel ko din dito, kung nag-healing ka, kung meron kang karamdaman or sakit, nafe-feel ko dito na maalisan mo to, matatanggalan mo yung mga sakit na nararamdaman mo. Kung meron ka mang nararamdaman sa yung kalusugan, nafe-feel ko dito na maalisan mo to, or gagaling ka dito. Okay, ito lang nararamdaman ko kasi iingatan mo na yung sarili mo dito nagiging ng klaro para sa'yo, mas pagtutuon ka dito sa kalusugan mo. Ito lang nararamdaman ko dito. Then lumabas si Dahang Mang Reverse by December. Na-feel ko dito na tatanggalan mo na yung mga habit na hindi maganda, yung mga bisyo, kasi nakikita ko dito na mas pagtutuunan mong pansin ang kalusugan mo. Okay? Ito lang nafe-feel ko dito. Then, meron ka ditong transformation na magaganap, may mensahe, kumbaga, ginagabayan ka dito, and then, inaalisan mo na yung mga masasamang bisyo. Ito lang nararamdaman ko. Tingnan pa natin kung ano yung love na naghihintay sa'yo. Give me the message for Gemini. Ano yung love na naghihintay kay Gemini? Gamitin ko si Love Oracle deck, okay? Give me the message for Gemini. Oh, commitment. So, yung sinabi ko kanina, meron dito talagang love. Yung iba sa inyo, meron ditong engagement ring kung saan na may paglago. Magiging successful yung relasyon. Okay? Ito yung naghihintay sa'yo by 2024. May paglago. Meron kang hindi mo aasahan na pagbabago sa relasyon mo. Okay? May kita mo dito, may singsing. May engagement ring, may magbibigay sa'yo ng singsing, may ikakasal. Meron ditong recognition. Sinasabihan dito sa recognition, si Divine, tutulungan ka niya para makita mo yung milagro or yung mga sign para sa yung love life. Kumbaga, ipapaisip nito or bibigyan ka niya ng mga sinyales para sa tao na ito. Kumbaga, sundin mo yung intuition mo, yung kutob mo, kasi magbibigay sa'yo si God ng sign at miracle sa love life mo. Meron ditong learn. Nafe-feel ko dito na marami kang natutunan sa past na experience mo, na naranasan mo, na kung saan mas lalo kang mas lumago ka, then mas minahal mo yung sarili mo. Then nafe-feel ko din dito na mas malalim ka na mag-isip about sa pag-ibig. Kumbaga nafe-feel ko dito na mahanap mo kung ano talaga yung love na gusto mo. Okay? Marami kang natutunan sa mga experience na naranasan mo. Ito lang nararamdaman ko. Give me more information. Oops. Meron ditong love. O, diba? Sinabi ko kanina love. Marami kang natutunan sa love. Dahil doon, nakikitaan ko dito na
kahit ano man yung dumarating sa buhay mo, mas pinagtutuunan mo yung love, pagmamahal mo sa sarili mo, nagiging kang kontento, alam mo kung paano mahalin or paano mo alagaan yung sarili mo. Ito lang yung nararamdaman ko. Kumbaga, lahat ng mga experience na naranasan mo, nalampasan mo, dahil, mas pinagtuunan mo yung pagmamahal. Or pwede rin sabihin, mas nakatuon ka ngayon kay God, yung pagmamahal mo kay God. Ito lang yung nararamdaman ko. Then dito, challenge. Nafe-feel ko dito, marami ka mang challenge na kakaharapin, or pwede rin sabihin itong relasyon na parating sa iyo ay may challenge, may testing, itetest ka ni God. Pero ganun pa man, kahit may challenge dito, makikita mo yung sign kung alin talaga, okay? Yung para sa'yo. Kasi nakikitaan ko dito na ma-overcome mo yung mga pagsubok na ito. Given the message, or pwede rin sabihin na overcome mo na dahil ibibigay na sa talaga yung para sa'yo. Power. Kasi nakikitaan ko dito na namamagnet mo nabamagnet mo yung power of love, na kung saan na i-vision mo kung ano talaga yung gusto mong mangyari, kung anong gusto mong relasyon, okay? Dahil dun sa pag-iisip mo ng mga kung ano talaga yung love na gusto mo, ito yung marireceive mo, ito yung ma-attract mo. Kasi magnetic merong connection or soul connection na mamamagnet mo tong tao na ito. Okay? Give me the message. Meron ditong dreams. Kumbaga, nararamdaman ko yung na matutupad mo yung pangarap mo, kung ano man yung intention mo, kung ano man yung gusto mo, marireceive mo to, then masasakatuparan mo to sa realidad. Ito rin nakikita ko. Okay? Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. I love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.